At kaugnay po niya, nasa FIVOX din po mismo ang mga kapuso natin mula naman sa Philippine Red Cross para ipakita po sa atin kung paano ang mga dapat nating gawin bago, kapag nagaganap at syempre pagkatapos po ng isang malakas na paglindol. Pinangungunahan po sila ni Jonathan Somsion, ang National Field Representative naman for Safety Services. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Jonathan. Magandang hapon sa iyo, Connie. Mr. Somsyo, ano po ang ating ipapagbigay alam po sa publiko pagdating naman sa mga practical tips na dapat nating tandaan? Yung dapat natin ipapayo sa mga tao, lalo na pag nagkakaroon ng lindol, is yung tinatawag natin na yung drop, Okay. cover, and hold. Okay, paano po yung drop? Okay, over and hold. Sige, pakita po natin, ha? Yeah. Kung makikita nyo ngayon, no, sa simulation natin, Yan po ang lakas so talaga kailangan ng na po intensity. nakaramdaman na ng pagyanig. Oo, yan ang lakas talaga ng intensity. Yeah, kailangan 7. Umupo. Okay. Umupo, mag-drop siya. Tapos kailangan takpan niya, i-cover niya yung ulo niya. Tapos kung may mga bagay na pwede niyang kapitan, Okay. pwede niyang hawakan, no, para stable yung position niya. Sir, kailangan ho ba na nasa isang hamba ng pintuan gaganyan o po pwede na kahit saan maabutan? Kung mayroong mga bagay na pwede niyang silungan, Aha. o katulad ng lamesa, kung matibay naman po yung hamba, lalo na gawa sa mga kahoy, Okay. so pwede siyang pumesto doon. Okay, pero definitely kapag yan po ang gagawin pag nasa loob ng building. Pero kung makakalabas pa, lalabas po Opo, tayo opo. dapat, ano? Sa open Hintayin niya space. munang tumigil yung pagyanig, Okay. saka lang siya pwedeng lumabas. Okay, sa akali namang hong abutan ng lindol sa loob ng sasakyan, dapat bang bumaba ng kotse kapag nakaramdam ho ng paglindol? Ang pipayo natin, no, habang yumayanig, huwag muna siyang lalabas doon sa loob ng sasakyan. Aha, okay. Hintayin niya munang tumigil. Pag tigil na at wala nang delikado sa lugar na yon, pwede na siyang lumabas ng sasakyan. Alam niyo, Mr. Somsyo, madami ho talagang may kakulangan pa sa kaalaman. Ano? Dapat pala hindi muna talaga lumalabas habang nangyayari po yung lindol. Katulad po ng mga nakita natin sa video, sa mga malls po nagtakbuhan no? Prone po ito na magkaroon syempre ng mga stampede. Ano? So, pag nagpapanik po, tuwing lindol, syempre nagkakaranas po tayo ng paano ho maiwasan ba na talagang magpanik? Yan ang una ho natin gawin na tip po para sa kanila. Para maiwasan talaga ang pagpanik, kailangan talaga handa tayo. No? Kailangan tingnan natin yung lugar, ano yung mga potential na makakasakit sa atin. So kung alam natin kung ano yung pwede natin pagsilungan, madali tayo makapag-isip kung ano pwede natin gawin at para maingat po para sa atin. Alright, kapag natapos na nga ho yung mga pagyanig, ulitin po natin, dapat hong gawin natin ay? Kailangan pagtapos ng pagyanig, dahan-dahan kayong lumabas, no? Huwag masyadong nagmamadali, huwag nagtatakbuhan. Tapos pumunta lang po doon sa may baluwag na lugar para ligtas tayo, no? Maiwasan yung mahulugan tayo ng mga bagay. Meron pa ho kayong mga gusto pang ibahagi pong tips o final words po para sa ating mga manonood? Ang may papayo naman, no? Kailangan lagi lang makinig, mag-observe, at maghanda lagi para makaiwas tayo sa karahasan. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Mr. Jonathan Somsyo, para po sa mga tips na yan. At hopefully, wala na ho naman talagang mapaggamitan yan, dahil wala na ho tayong hinahangad na sakuna na darating pa. Maraming salamat po sa inyo.